Magandang hapon mga ka-sisters. Ayan, umaga at hapon ako pupunta dito sa garden para magdamo ng mais. Hindi natin pwedeng ipa-upa ito sa tao kasi konti lang naman at kayang-kaya pa natin magdamo, so tayo na lang talaga para makatipid. Yung suhol sa tao or pasahod ay ako na lang gagawa, para yung ipasuhol ko sa tao ay ibili ko na lang pagkain. Yan ang katotohanan. So andito ako ngayon sa garden at napakaraming damo na naghihintay sa akin. Umaga at hapon ang trabaho ko dito. Maya labasan na nila Hana at Aya. Bahala sila maglakad dahil walang magasundo, busy ang bawat isa. Mas naunang nagtanim si kananay ng mais kaysa sa akin, kaya yung mais ay hindi pa ganong mataas at naunahan na rin tayo ng kambing. So yung mga kinain ng kambing mga kasisters ay tataniman ko lang siya ng kamuti, sisingitan ko siya para kasi pag tinaniman ko pa uli ng mais yun, mahuhuli yung mais, so kamuti na lang. Pero mayroon pa namang natirang ibang mais, kaya yung mga natira na yun, doon na lang tayo kukuha ng bunga. Yan. Pero kung pang negosyo, pang binta yung aking trabaho na to, ay hindi yata pa makabuhay ng single mother. So sa kainitan, andito tayo. Kailangan natin tiisin to dahil ito talaga yung buhay natin. So ayan, may bakod. Naglapit si kakambing. Yan. Mabuti dito ay nakatali at nakabakod. Pero yung ibang kambing naligaw, talagang naligaw nga. Kasi nga yung bakod namin ay talagang tinalon pa. Kinaya pang pasukin. So behave si kakambing, oh. Kakambing, aba ay nag-ihi pa. Oh, 'di ba? Okay, diyan ka lang at gamas ako. Mamaya pag ay naubo pa ang kambing, buti pa yung kambing na ubo. Mamaya pag medyo wala ng sikat ng araw, pupunta tayo ng bukid, maghanap tayo ng labong mga kasisters para bukas ay may pakulam na naman. Dito sa amin hanggat may labong hindi dapat magpigil sa ulam ng labong, kasi nga yun lang yung mga available na pagkain. Pag tag-init kasi wala namang labong na makukuha dito sa amin. Puro tinanim natin na gulay. Ayan mga kasisters, bali natapos ko yung isang linya ng pagdamo. Inuna ko muna yung sa gilid ng bakod. Mas maganda kasi kapag nagamas ay unahin yung sa pagitan ng bakod para dire-diretso at maganda siya tingnan. Kasi pag malinis ang damo malapit sa bakod ay iwas
insekto, iwas daga. Kasi yung dinamuhan ko ay mani. Yan yung mani. Yan, hanggang doon yan sa dulo. So isang plat lang yung mani na tinanim ko. At ang iba ay doon sa kabila din. Kasamahan niya ay itong mga mais na pinainan ng kambing. Saan mga ka-sisters, medyo pagod na. Talagang hindi natin madali-dali gamasan yung damo, sobrang dami. So hanggat hindi matapos yan ay hindi tayo titigil sa paggamas. At dahil ito ay papunta na sa gabi, hapon na, saglit muna ako punta doon sa may kawayanan para magkuha ng labong, para makalibre naman tayo ng ulam bukas. Dahil may isda ako mga ka-sisters na nakalagay doon sa styro para sa bukas ulit. Yan, diskarte natin para makatipid. So ayan, doon ako pupunta mga ka-sisters. Daming kawayan doon, kuha tayo ng pang ulam. So ayan mga ka-sisters, malapit na tayo sa kawayanan o yung pinukuhaan ko ng labong. Yan, daming damo. Kapag umuulan dito sa amin, hindi na mapigilan yung mga damo na yan tumubo. Pag tag-init naman, halos walang damo. Hello, kalabaw. Yan, sa unahan na yan. Daming kawayan dyan. Kapag tag-ulan dito sa amin, nagpasimula ang tag-ulan at sumibol na yung bamboo shoot or labong, halos araw-araw pwedeng mag-ulam ng labong. Sari-sariin lang ang luto at hindi nananawa sa kakaulam ng labong dahil no choice. Kaysa magbili ka pa sa talipapa, sobrang mahal ang bilihin. So sa labong ka na, hanggat kayang lunukin ay kainin para mabusog. Kapag tag-ulan kasi dito sa amin mga ka-sisters, labong at saka kangkong ang available, libre. So yung dinadaanan natin is napakasukal, pero sa unahan yan ay may mga tanim na mais yan, oh. Bago pa lang din. Halos lahat ng tao dito mga ka-sisters ay nagmamais, kaya wala ang tigil din ng kagagamas, kadadamo. Ayan, dito na tayo sa medyo masukal na. Ang oras dito sa amin ay parang 5 PM na, papunta na sa hapon na talaga, papuntang gabi, pero maliwanag pa naman. Ayan ang mais ng kababayan ko dito, kasing tangkad din ng mais ko. Nahihingal ako kasi pagod tayo ng kagagamas, pero kailangan nating magdiskarte ng pang-ulam para lang sa kailangan. May mais pala dito sa dinadaanan namin. Malapit na ako sa kawayanan. Yan, o, natatanaw ninyo yung dagat. Yan, dati ngayon mga ka-sisters, may dala akong balulang. Yan yung basket at saka yung itak, bulok, kasi mas maalawan siya pag nagkuha tayo ng labong. Dinala ko yung basket ko para mas maalwan ako magbuhat ng makukuha ko dito sa bukid. Ayan
Ayan, parang malapit lang siya tingnan, pero medyo malayo din kasi nakakahingal kapag hindi ka sanay. Pero ako, kahit nahingal ako, ay kaya pa. At kailangan kayanin kasi pagdating sa bahay mga ka-sisters, pagdating sa ulam, problema ang nanay anong iulamin ng lahat, lalo pa may mga estudyante tayo. Sasabihin na naman, tulog ka pa, ma, ulam, lahat ay ma. Siyempre ang nanay kapag walang income araw-araw, magdidiskarte na lang kung anong pwedeng iulam na libre o kunti lang gastos, basta may iulam. So sa labong tayo pwede. Andito na tayo sa Kawayanan. Mabuti nga't paborito ni Hana yung labong, yung Kawayanan. Madilim na sa loob, pero kailangan kayanin natin. Makakuha man lang tayo kahit 2 pirasong labong dito. Yan, dito na tayo sa madilim na portion. Silip-silip muna tayo. Kapag ikaw lang mag-isa at hindi sanay, parang nakakatakot na mga ka-sisters. Kasi mag-isa nga lang tayo dito. Baka mangyari nito, wala pa tayong makuhang labong eh. Tatakbo tayo pa uwi. Pero dahil sanay ako mga ka-sisters na mag-isa dito, kahit medyo madilim pa ito, go tayo. Kasi ang oras ay 5:30 na ng hapon. Hala, parang walang labong. Hanap ulit tayo. Ayan, sa unahan mga ka-sisters, nakakita ako ng labong. Pahirapan nga lang sa pagkuha. Yung labong mga ka-sisters o nag-iisa, kailangan natin gapangin. At kapag ang isang bagay daw ay pinaghirapan, lalo sa pagkain, masarap daw yan. Kailangan linisan natin yung mga kawayan kasi sasabit sa katawan natin. Gapang tayo, gapang. Yung kawayan kasi namin dito mga ka-sisters, may tinik. Mabit pa ang tinik sa buhok. So ayan mga ka-sisters, kahit medyo papunta na sa gabi, may nakita akong naghanap din ng labong. Ganito talaga dito mga ka-sisters, hanggat may labong hindi titigilan, hanggat di maubos. Yan, kahit makadalawa lang ako ay okay na, uwi na ako. Kasi gabing-gabi na. Mahirap na mga sisters, kasi pag kumuha dito ng labong nakatuwad ka, tapos mamaya hindi mo na malayan, may nakapatong na pala sa likod mo, hindi mo makita kasi hindi ka makalingon dahil may tinik ang bawat baligid ng mukha mo. Tagaktak ang pawis ni ka-sister. Isang labong pala ang nakuha natin. Daming tinik, kaya may kasabihan kami na may nagkuha daw ng tawag yan, yung
kasaba or balanghoy. Nakatuwad. Tapos may nagpatong sa likod. Tapos yung babae na buntis. Sabi ng iba, bakit ka nabuntis? Wala ka namang asawa. Sabi ng babae, ewan ko, hindi ko alam. Parang naanuhan yata ako ng tikbalang. Kaya pagkatapos nito mga ka-sisters, uwi na ako at mahirap. Baka mapatungan tayo dito ng tikbalang. Malinaw lang siya tingnan, pero sa katotohanan padilim na. Hirap ng buhay mga ka-sisters. Didiskarte ka lang itong ulam. Iumin mo yung sobrang nakakatakot na dilim ng kagubatan. Sa akin mga ka-sisters, walang problema. Kasi pagdating dito, hindi naman ako takot. Kasi dito ako na-training ni tatay noon. Trabaho ni tatay, maliit pa kami. Dalawa kami ni Emer. Uutusan kami noon. Pero alam ko na nautusan kami kasi ang trabaho niya noon paggabi. Pag walang ginagawa na kami lahat at tapos na kami maghapunan, sasabihin ni tatay, may kwento daw siya. Pero yung kwento niya is sobrang nakakatakot talaga about sa lagim. Lagim ng dilim yan. Ganun. So mga about tikbalang, about mga aswang. So kami naman ng mga bata pa, sarap na sarap ang pakinig namin kasi kwento nga diba ng magulang mo. So after no na ikwento sa amin ni tatay yung mga nakakatakot, utusan niya kami na kuha ng sa labas, diba madilim. So doon masubukan kung talagang gaano kakatapang. Ang aming katuwiran noon ni Emer, susunod talaga kami kasi inutusan kami ng magulang at matapang yung tatay namin. Kapag hindi ka sumunod, siguradong may palo ka. So mas natakot pa kami doon kay tatay kaysa yung kwento niyang about sa tikbalang. Kahit sabihin nakakatakot mo yung kwentong tikbalang, pero dahil mas nakakatakot yung tatay, susundin na lang namin yung utos niya na pupunta kami doon sa madilim, kukunin yung kanyang iutos sa amin. So malaking bagay yun mga ka-sisters kasi na-training nga kami dalawa ni Emer. Kahit dito mabutan tayo ng medyo dilim, parang hindi tayo kabado dahil sa training na ganun. So siguro kung medyo may pira lang at nakapagtapos, siguro baka ang kinuha ko ay army, pulis. Kasi hindi nga ako matakotin, mas natatakot pa ako dun sa sa buhay na tao. Kasi pag nagpanghabol yun, siguradong maabot kasi buhay na tao kaysa tikbalang. So ayan, isang piraso pala ang nakuha natin. Try ko na hahanap uli para matagdagan pa ito kasi kulang to mga sisters. Meron namang labong, sobrang sukal naman. Hapon na kasi. Gabing-gabi na. Yun sana sobrang liit naman. Hindi pwede. Ang labong dito. Wala na talaga mga ka-sisters. Uwi na lang tayo. Kahit nag-iisa yung ating nakuhang labong. Pag medyo maaga pa sana, kakuha tayo ng marami. Kaso lang papunta na ko sa gabi. Hindi tayo pwedeng magbuwis buhay ng dahil lang sa labong. Kahit pa paano nakakuha tayo ng isa.
Uwi na tayo. Oh. Ayan. Meron pa. Yan. Meron ako nakita kahit papauwi na. Okay. Tayo. Kadalawa din. Pero kung medyo mag-aaga pa sana itong mga ka-sisters, marami na kuha ko. Kadilim talaga kasi. Mabuti pagdating sa kamera. Medyo ano pa siya, maliwanag. Okay. Uwi na tayo mga ka-sisters. Yan, napakasukal talaga hanggang sa likod. Oh. May daan dito. Oh. Hindi ko alam kung saan papunta yung daan na yan. Sa mga followers at mga subscriber, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mga channel namin. Ayan, bali nagkuha ako ng labong pero sobrang nakakapagod. So, see you next tomorrow. See you next videos mga ka-sisters. Thank you and bye-bye.